Ang kwentong ibabahagi ko ay hango ito sa tunay at sarili kong karanasan na hindi ko akalaing magbasa hanggang ngayong kasalukuyan ay magbibigay pa rin ng kilabot sa akin sa tuwing mababalik tanaw ko ang pangyayaring iyon sa buhay ko. Tandang-tanda ko pa nang nangyari ito, taong 1994 or 1994. Nasa edad 23 anyos ako noon at doon ko din unang naramdaman na para bang may nagbago sa loob ko. Na mga panahong ito ay isa lang akong hamak na kahera sa isang maliit na butika sa may Quiapo. Hindi ko akalaing doon magsisimula ang isang kwentong hanggang ngayon ay ayaw ko nang balikan. Isang karanasang binubura ko sa bawat panaginip, pero patuloy pa ring bumabalik. Doon ko rin nakilala ang binatang itago na lamang natin sa pangalang Arman. Isa siyang construction worker sa katapat naming gusali na ginagawa pa lamang ng mga panahong ito. Madalas ko siyang makita tuwing tanghali at hapon. Bagaman pawisan, pero laging nakangiti. Kita kong may kung anong lambing sa mga mata niya. Yun bang tipong kapag tinatapunan ka nito ng tingin, ay mahihiya ka. Pero ang pinakauna kong napansin noon sa kanya ay ang kanyang mga kamay nang minsan itong bumili ng gamot sa butika. Kahit na hindi ko pa man yun nahahawakan, ay sa tingin pa lang, alam kong magaspang yon dahil puno ng galos. Yung bang palad na parang nagkatuklap-tuklap tapos may puti-puti. Noong una, ngumingiti lang ako pabalik kapag tumatapat siya sa butika para bumili ng yose o soft drinks sa katabing tindahan namin. Pero habang tumatagal, nagiging madalas na ang pagdaan niya doon. Hanggang sa isang araw, bigla na lang niyang iniabot sa akin ang isang maliit na papel. Nakalagay roon ang pangalan niya. At sa likod, may maikling sulat na hindi ko alam kung bakit ikinangiti ko. Ganito kasi ang nakasulat doon. Kung gusto mong kumain ng kape at tinapay minsan, sagot kita. Natatawa pa akong nagtanong sa kasamahan kong tendera kung paano makakain ng kape. Pero sa mga sumunod na linggo, ayon, nagkakilala na kami ng mas malalim. Hindi man pang artista ang kagapuhang taglay ni Arman, malakas naman ang karisma niya. At halatang sanay siyang makibagay sa iba. Mabait siya at tahimik, pero may pagka-misteryoso. Sa kabila kasi ng pagiging mabilis niyang mapalapit sa iba, ay hindi ito nagkukwento tungkol sa kanya. Kumbaga madalang lang. Siya yung tipo ng taong sasamahan at sasabayan ka sa kahit anong trip mo sa buhay, Sir Casper. Pero hindi nito gustong pinag-uusapan ang mga malalalim na bagay tungkol sa kanya. Gaya na lang ng pamilya, pinagmulan niya, at iba pa na mahalaga sa buhay niya. Magkaganon pa man, nagsasabi siya sa akin minsan ng iilan. Akala ko noon, sadyang ganong klaseng tao lang talaga siya. At isa yun sa mga dahilan kung bakit ko siya nagustuhan. Gusto ko pang mapalapit sa kanya nang sa gayon ay makilala pa siya ng lubusan. Hanggang sa dumating sa punto na gabi-gabi sinusundo niya ako sa trabaho. Minsan ay hinahatid niya ako pauwi sa inuupahan kong maliit na kwarto sa may sampalok. Siya yung tipo ng lalaking marunong tumingin sa'yo na parang ikaw lang ang dahilan kung bakit siya napapagod sa trabaho. At yun ang dahilan din kung bakit tuluyan ko siyang minahal nang walang pag-aalinlangan. May dagdag ko nga pala. Ulila na pala ako ng mga panahong ito. Wala na akong mga magulang at tanging ang abuela na lang ang meron ako. Pero nakatira ito sa parte ng Mindanao. Malayo yon, kaya bihira akong mapunta roon at mas pinipili ko na din ang buhay sa syudad.
Napadpad kasi akong ng Maynila dahil sa tiyahin ko at pinapasok niya ako rito. Sa paglipas nga ng ilang buwan, nagsama kami ni Arman. Hindi kami kinasal pero para sa akin, sapat na ang pagmamahala naming dalawa. Sa maliit naming kwarto, doon kami nagsimula ng buhay na parang sa mag-asawa. Simple lang, pero puno ng tawanan at pangarap. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos kami ng gamit, ay napansin kong hindi pa ako dinadatnan ng dalaw. Akala ko, delay lang ako. Pero lumipas pa ang ilang linggo, ay wala pa rin. Hanggang sa isang pagkakataon nun, madaling araw, ginising ko siya at inabot ang isang bagay sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko mangiyak-ngiyak si Arman habang hawak ang positibong pregnancy test na kakatapos ko lang gamitin. Ha? Totoo ba to? Salamat, Lori. Sa wakas, magkakaanak na tayo. Magiging pamilya na tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, mahal. Iyakap niya ako ng mahigpit at paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang iyon na mahal niya ako. Lubos kong ikinatawa ang kagalagang naramdaman niya. Pero sa kabila nun, may kung anong kaba ang namumuo sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Naisip kong siguro kasi iyon ang unang beses kong magbuntis. O di kaya'y baka hindi ko alam kung handa na nga ba kami. Ngunit pilit kong isinasantabi ang mga isiping iyon. Ang mahalaga sa akin noon ay magiging ganap na kaming pamilya. Basbas na lang ng poong may kapal ang kulang. Pagkaraan ng ilang araw, matapos naming mapag-alamang nagdadalang tao ako, agarang sinabi ni Arman na tumigil na ako sa pagtatrabaho at siya nang bahala sa amin ng magiging anak namin. Pagtuunan ko umanong maigi ang pagbubuntis ko nang sa ganon ay magiging malusog ang anak namin paglabas nito. Kahit na kaya ko pa namang magtrabaho doon, ay sinunod ko na lang ang gusto niya. Pero simula noon, napansin kong parang unti-unting nagbabago si Arman. Madalas siyang tahimik at palaging nakatulala. At kapag tinatanong ko kung ano ang iniisip niya, ay sasabihin niyang pagod lang sa trabaho. Ngunit isang gabi, habang kumakain kami, ay bigla niyang binanggit na gusto niyang umuwi kami sa probinsya nila, sa lugar ng Capiz. Napakunot-no ako dahil sa pagkakaalam ko, ang probinsyang pinagmulan niya na nasabi sa akin ay Leyte. Wala akong naalalang napag-usapan namin na lugar na Capiz. Na isang beses sa buong pagsasama namin, kahit pa noong hindi pa kami nagsasama, ay wala talaga. Nang tanungin ko siya kung bakit sa Capiz at anong meron doon, ay sinabi niyang doon daw talaga siya lumaki. Naroon ang marami niyang kamag-anak at ang nabanggit niya sa akin na Leyte noon ay pinanggagalingan niya bago kami magkakilala. Ayon pa sa kanya, tahimik at sariwa ang hangin sa Capiz at mas mababantayan daw niya ako roon. Bukod sa kanya, ay marami din ang aalalay sa akin dahil naroon nga ang mga kamag-anak niya. Nung una ay ayaw ko talaga. Hindi nalingid sa kaalaman ko ang mga kwento-kwento patungkol sa lugar ng Capiz. Na noong mga panahong iyon ay sikat ang lugar na ito. Marami na akong nasagap na usap-usapan at palabas sa telebisyon noon na pinamumugara ng mga kakaibang nilalang ang nasabing lugar. Isa pa ay sanay ako sa ingay ng syudad, sa ilaw at sa mga tao sa kanto. Pero sa tuwing titingin siya sa tiyan ko, kita kong may halong lungkot at pag-aalala sa mga mata niya. Kaya naman nagdadalawang isip ako. Mas ligtas ka roon, Lori. Doon ka muna habang buntis ka.
Babalikan kita kapag maayos na ang mga proyekto namin rito. Habang maliit pa ang tiyan mo at hindi ka pa mahihirapan sa pagbiyahe. Sabi niya na puno ng pag-aalala. Ramdam ko yun sa boses niya, lalo na sa paraan ng paghaplos niya sa tiyan kong papaumbok pa lang. Magdadalawang buwan pa lang ang tiyan ko ng mga sandaling iyon kasi. Ayoko mang pumayag pero hindi naglaon, ay wala na akong nagawa. May halong lambing at pilit ang boses niya na parang may mabigat sa bawat salita. Sa huli, sinunod ko na naman siya. Ipinangako naman niyang magiging maayos ang lahat pagka-uwi namin roon at sisiguraduhin niyang mamumuhay kami ng masaya at mapayapa. Wala akong ibang nararamdaman noon kundi ang kabang baka hindi ko makasundo ang mga tao sa lugar nila, lalo na't hindi ako sanay sa probinsya. Magkaganon pa man ay buong puso akong nagtiwala kay Arman. Tiwalang tiwala ako na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa amin ng magiging anak niya. Nang mapapayag na nga niya ako, ay bigla na lang ding nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mula sa pagiging tahimik at malalim ang iniisip, ay bigla itong naging masigla. At alagang-alaga ako mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Isang linggo makalipas niya akong mapapayag, ay agaran na kaming bumiyahe patungo sa lugar ng Capiz. Maagang maaga kaming nagbiyahe, sakay ng lumang bus, papunta sa destinasyon namin. Habang papalayo kami ng Maynila, ay pinagmamasdan ko ang mga ilaw na unti-unting naglalaho sa dilim. Hanggang sa puntong iyon, ay hindi pa rin maalis-alis ang kung anong bumabagabag sa loob ko. Napabuntong hininga na lamang ako nang maramdaman kong marahang pagpisil ni Arman sa kamay ko, na para bang sinasabing wala akong dapat na ipag-alala. Mabilis lang to. Pag nakapanganak ka na, babalik tayo ng Maynila. Sa syudad natin pag-aaralin ang magiging anak natin. Wika niya habang nakatitig sa mga mata ko at may ngiti sa labi. Ngumiti na lamang din ako, pero may kung anong bigat talaga sa dibdib ko na hindi ko mawakli-wakli. Hindi ko alam kung kabalang ba dahil buntis ako o may bagay lang talagang hindi ko maintindihan. At habang lumalayo kami sa syudad, pakiramdam ko ay may naiwan din bahagi ng sarili ko roon at may papalapit na bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam noon na ang baryong sinasabi ni Armang tahimik at ligtas para sa akin ay impyerno pala. Halos buong araw din ang naging biyahe namin bago tuluyang makarating sa Capiz. Hindi ko na masyadong matandaan. Basta parang lumayo kami sa Maynila, may madadaan ng mga kabahayan, hanggang sa parang masukal at sumakay pa kami ng barko nun. Doon sa terminal ng bus na sinakyan namin mula Maynila, ay lumipat kami sa kabila. Sa loob ng bus ay halos walang tigil si Arman sa pagkukwento tungkol sa lugar nila. Kung gaano raw kasariwa ang hangin at kung gaano kabait ang mga tao. Sigurado raw siyang magugustuhan ko roon at mararamdaman ko ang kapayapaan ng paligid na lagi kong nirereklamong hindi ko maramdaman sa syudad na magulo. At pasado 7:00 na ng gabi nang makarating kami sa mismong baryo nila. Lumang signage ng barangay lang ang sumalubong sa amin at halos hindi ko mabasa ang nakasulat. Pagkababa ng bus ay sumakay pa kami ng tricycle papasok sa mismong kinatitirhan nila. Sa mismong baryo sa bungad, kalapit noon ang sementadong daan na unti-unting nagiging lupa habang lumalayo ang tricycle doon. Makalipas lang ang ilang minuto, huminto ang tricycle na sinasakyan namin sa harap ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy at may malawak na bakuran. Na nung mga panahong ito, kapag ganito ang bahay mo, ibig sabihin
ay may kaya ka sa buhay. At sa mismong bahay na yon, makikita mo kaagad na may mga naggaganda ang halamang nakapila sa gilid ng daanan. Mukhang nandito na tayo, sabi ni Arman habang binubuhat ang dalang bag namin. Pagkababa ko ng tricycle ay agad akong sinalubong ng amoy ng nilulutong ulam mula sa loob ng bahay. Pinangat siguro o sinigang dahil amoy ko ang tanglad at luya. Matapos ng ilang beses na pagtawag ni Arman sa tiyahin niyang nagngangalang Puring, isang babaeng nasa 50 anyos ang lumabas sa pintuan. Nakaduster ito at may hawak na gasera. Malayo-layo pa man ay kita ko na ang malapad itong pagkakangiti sa akin na anime matagal na niya akong kilala. Agad itong lumapit sa akin at hinaplos ang balikat ko. Arman, ay, dugay kagid nga wa nagpakita. Amo na ni. Yun agad ang bungad sa amin. Nang ibig sabihin nun, matagal daw na hindi nagparamdam o nagpakita si Arman sa kanya. At ako na ba daw? Magkapareho lang kasi ang dialekto namin doon sa Capiz at sa lugar namin sa Mindanao, sa South Cotabato. At yun nga ang sinabi ng tiyahin niya habang nakatitig sa akin bago bumaling kay Arman. Sa mga susunod na salita, tatagalogin ko na lang po para lubos niyong maintindihan. Opo, Tia Puring. Si Lori po, ang asawa ko. Nakangiting tugon ni Arman, tsaka nagkatinginan sila na parang silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Kita kong may laman ang mga tingin iyon. Ay, siya pala si Lori. Ang ganda mo, iha. Ikinagagal akong makita at makilala ka. Halika, pasok ka sa loob. Pumasok kayo, sabi ng tiyahin niya habang inahaplos naman ang buhok ko. Ikinailing ko ang ginawa niyang iyon pero hindi ko nalang pinansin. Pagkapasok namin, bumungad ang amoy ng bagong lutong kanin at tinulang manok. Doon ko din nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa papag at isang dalagitang nakaupo sa bangkito na nag-aayos ng mga dahon ng tanglad. Tiyo, mano po? Si Lori po pala, asawa ko. Buntis na po siya kaya gusto ko muna siyang dito tumira habang nagtatrabaho ako sa Maynila. Pagpapadala na lang ako buwan-buwan ng sulat at pera dito ha. Ulit at kaswal na sabi ni Arman na para bang siyang nagmay-ari ng bahay at nagbibilin sa mga ito. Ngumiti naman ang matandang lalaki at sumilay ang sira-sira ng ngingitim nitong mga ngipin. Aba, edi salamat at nadadagdagan ang pamilya. Ako nga pala si Tio Nestor, kapatid ng tatay ni Arman, iha. Pakilala ng matanda. Magandang gabi po. Magalang namang bati ko at nagmano sa kanya. Sa tingin ko kasi ay nasa edad 50 mahigit na ito. Kaya naman bilang paggalang sa matatanda ay nakasanayan ko na ding magmano. Magandang gabi rin, iha. Dito ka muna habang nag-aalaga ka ng tiyan mo. Ligtas dito sa baryo namin at kami na ang bahala sa'yo. Matapos akong ipakilala ni Arman sa mga taong makakasama ko sa bahay, ay inalok na kaming kumain ni Tia Puring. Saktong hapunan na kasi nang dumating kami. At nung nasa pagkainan na, para kumain na, unang subo ko pa lang, ay nalalasahan ko na ang kakaiba sa niluto nila. Para bang napakatabang nito, na parang wala man lang pampalasa. Pero dahil iyon ang unang beses ko roon, ay hindi na ako nagreklamo pa. Habang kumakain kami, puro kwento ang narinig ko mula sa kanila. Si Tia Puring daw ay kilala sa baryo bilang mahusay magtanim ng halamang gamot. Si Tio Nestor naman ay dating mangingisda pero ngayon ay nagpapahinga na lang sa bahay. Habang ang dalagitang si Amor naman ay ang malayong kamag-anak nila
na magmula pa ng bata ay pipi na. Sa kanila na ito nakatira dahil wala ng mga magulang. Ito na rin ang katulong nila sa bahay. Halata din sa kanyang pagiging mailap sa tao dahil kahit makipagkamay sa akin ay hindi nito magawa. Wala kayong dapat na ipag-alala rito. Tahimik dito at mababait ang mga tao. Hindi mo kailangan matakot kahit gabi, sabi ni Tia Poreng habang iniabot sa akin ang mangkok ng sabaw. Parang masyadong ang tahimik. Wala man lang hong aso sa paligid. Wika ko't ngumiti na ng pilit. At alam niyo ba ang reaksyon nila nung pagkasabi ko nun? Napatingin silang tatlo sandali sa akin. Yun ba? Wala kasing mahilig mag-alaga dito. Maingay daw kasi at alam mo na, mabaho at pakalat-kalat. Maagap na tugon ni Arman. Tumango na lamang ako kahit medyo nagtataka sa sinabi niya. Paano niya kasi malalaman yon? Gayong matagal na siyang nagtatrabaho sa syudad. Isa pa sa Maynila, kahit saan ka lumingon, ay may kahol ng aso kang maririnig. Pero sa baryong iyon, tanging tunog ng kuliglig at palaka lang ang naririnig ko. Pagkatapos namin kumain, tinulungan ako ni Arman na ayusin ang mga gamit na dala namin sa isang maliit na silid. May papag roon at kulambo, tsaka isang lumang aparador na kahoy. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang mga puno ng saging na kumikintab kapag nasisinaga ng liwanag at ninuduyan pa ng hangin ang mga dahon. Gaya ng sinabi ni Arman, ay napakatahimik nga talaga ng lugar na yon. Pero sa isang katulad kong sanay sa maingay na syudad, ay nakakabingi ang katahimikan roon. Minsan kapag gabi, kahit alas 8 pa lang, ay para bang nakakakilabot ang hangin dahil may tunog ng mga dahon. Sa susunod na araw na ako babalik sa Maynila. Gusto ko makasiguro na maayos ka muna rito, sabi niya habang inaayos ang kumot sa papag. Hinawakan ko naman ang kamay niya para makuha ako ang buong atensyon niya at nagtanong, sigurado ka bang okay lang ako dito? Si Tia Poreng nang bahala sa'yo. Mabait yon, tsaka may mga kapitbahay naman. Hindi mo kailangan matakot. Pangako, Lore. Ilang buwan lang naman ang itatagal ng trabaho namin. At matatapos na yon, babalikan kita agad. Paninigurado niya. Napangiti na lang ako ng mapait. Kahit sa loob-loob ko, ay may bahagyang kaba na hindi ko pa rin maintindihan. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Habang nagkakape kami sa balkonahe, nakita kong may iilang tao ang naglalakad patungo sa direksyon ng bahay at may mga bitbit na prutas at gulay. Pagdaka nga ay nagsipasok ito sa bakuran. Nakangiting sinalubong naman sila ni Tia Poreng. Nako, ikaw siguro si Lore. Ang ganda mo pala. Mabait yang Arman mo. Noong bata pa yan, dito siya laging tumutulong sa amin sa pagtanim, sabi ng isang ginang na nagpapakilalang si Aling Rosa. Malapad ang ngiti nitong inabot sa akin mismo ang dala niyang prutas. Makupang hinog na hinog. Salamat po, Aling Rosa, lalo na dito sa prutas. Sobrang napakabait nga naman ng mga tao rito. Pasasalamat ko. At nakangiting napabaling ng tingin kay Arman. Oo naman, dito sa atin, walang nangaaway. Tahimik lang, masaya, at nagtutulungan ang bawat isa, sabat ni Tia Poreng. Habang nag-uusap kami, ay may dumating pa na ilang nagpapakilala ring mga kapitbahay. Gaya ng mga naunang dumating, ay may bit-bit din na mga ito. Ang iba'y may dalang itlog, kamote. May isa namang bitbit na isda. Lahat sila magigiliw at puno ng ngiti na parabang ang saya-saya
at payapa talaga ang lugar nila. Ngunit sa kabila nun, katakatakang lahat sila ay alam ng nagdadalang tao ako kahit hindi pa man namin nasasabi sa mga ito. Bukod sa mag-asawang may-ari ng bahay, binabati nila kami dahil madadagdagan na umano ang pamilya namin at magkakaroon na ng apo si Tia Poreng. Nagtataka man ako ay pinagsawalang bahala ko na lang at inisip na baka mabilis kumalat ang bali-balita o chismis sa baryo nila. Kaya alam na nilang lahat na nagdadalang tawa ko. Di nga naglaon, Sir Casper. Nalibang na ako sa pagkikipaghalubilo at kwentuhan sa mga ito. Pagsapit ng tanghali, ay nagkaroon kami ng maliit na salo-salo. Tulong-tulong kaming lahat sa paghahanda at pag-aasikaso ng mga dinala ng kapitbahay para mapagsaluhan namin. Sa tinagal-tagal kong nanirahan mag-isa sa syudad, ay doon ko lang ulit naramdamang parang bigla akong nagkaroon ng pamilya. Dahilan para maiwaksi ko ang kabang nagsusumiksip sa loob ko. Hindi ko na nga namalayang mabilis na lumipas sa mga oras at magtatakip sa ilim na. Isa-isa nang nagsipagpaalam ang mga ito at binilinan akong huwag mahihiyang lumapit sa kanila kapag may kailangan ako. Ang bait nila, no? Sabi ko pa kay Arman nang makapasok kami ulit sa bahay. Oo naman, ganun talaga dito. Sanay sila sa mga bisita, sagot niya. Bago pa magdilim, ay nagpaalam na rin si Arman sa akin na kailangan na niyang bumalik bukas sa Maynila. Madaling araw siya luluwas. Sasadyain niyang wala pang araw para sa biyahe ay hindi umano mainit sa daan. Natulog kami at ilang oras lang ay ginising na ako ni Arman. Madaling araw na pala. Subalit sa hindi ko mawaring dahilan, ay umusbong na naman ang kaba sa dibdib ko. Arman, baka naman pwedeng isang linggo ka pa dito. Sambit ko habang inaayos niya ang maliit na bag. Gusto ko rin sana, Lore, pero kailangan kong bumalik agad. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako sa telepono ni Tia Poreng kapag nakarating ako dito. Sige na, napag-usapan na natin to, di ba? Napabuntong hininga ako at saka marahang tumango. Sa huling pagkakataon ay hinawakan niya ang tiyan ko sabay ngiti. Magpakabait ka, ha, para sa baby natin. Anya pa. Ingat ka, Arman. Huwag kang magpuyat lagi at kumain ka sa tamang oras. Hindi ako magpapabaya. Huwag mo kong alalahanin at mag-focus ka na sa anak natin. Hinalikan niya ako sa noo bago sumakay ng tricycle. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting naglaho sa kalsada ang sinasakyan niya. Naiwan ako sa harap ng bahay habang pinagmamasdan ang makipot na daan. Kinabukasan ay wala akong gana. May mangilan-ngilan pa mga tao na pumupunta roon. Nakatambay lang ako at walang gana. Hindi alam ang gagawin. Minsan magwalis-walis, minsan aakyat, hihiga. Pero hindi ako makatulog. Hanggang sa lumipas ang maghapon, madilim na sa labas, ay para bang nalulungkot ako. Parang wala akong gana sa buong araw na yon. Hanggang sa tinawag ako ni Tia Poreng. Lore, iha, halika't kumain ka muna. Baka gutom ka na. Narinig kong tawag niya. Opo, Tia, sagot ko. Pero habang naglalakad papasok, may napansin akong dalawang lalaking nag-uusap sa may tapat ng bakuran. Nang mapansin nila ako, ay agad silang tumigil. Sabay tingin sa akin at ngumiti. Magandang hapon, Lore. Bate ng isa sa mga ito. Magandang hapon din po, sagot ko. At tuluyan na ngang pumasok sa loob ng bahay. Matapos naming maghapunan, ay agad na din akong nagtungo sa silid-tulugan. At pilit ko na lang inabala ang sarili habang hindi pa inaantok.
Habang namimintana ako, ay napatingin ako sa tiyan kong nagsisimula palang umumbok. Maliit pa talaga ito, kaya hindi pa halata at nakakakilos pa ako ng maayos. Pero hindi ko mapigilang magdaga nang maramdaman ko ang mahinang paghilab nito na para bang naninikip sa loob. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas ng bintana, kung saan tanaw ko ang kasagingan. Maliwanag na maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Kaya naman kitang-kita kong gumalaw ang ilang mga puno at dahon ng saging kahit hindi naman mahangin. Nasapo ko pa ang ilong ko nang masamyo ang hindi kaaya-ayang amoy na para bang may mapanghing sumama sa hangin. Nakakasulasok talaga iyon at masakit sa lalamunan. Tapos pag naamoy mo, parang hindi ka makahinga. Saglit akong natigilan at napatitig sa di kalayuan nang maaninag ko ang isang aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno ng saging. May kung anong kislap ng pula rin akong nakita roon na inakala ko nung una na baga lang ng apoy. Para yung baga ng sigarilyo kapag hinipak. Dumalakas ang pula at nawawala bigla. Bahagya na akong napaatras palayo sa bintana na mga sandaling iyon. Unti-unti na rin kasi akong kinagapangan ng kilabot sa katawan. Pero bago ko pa man mapagpasyang isarado na ang bintana, ay bigla na lang may humawak sa balikat ko. Kasabay ng paghawak na yon ay ang mabilis na pagsara ng kung sino sa bintana ng silid ko. Hindi magtanda abot-abot na kaba ang naramdaman ko dahil sa gulat. Nang tignan ko kung sino ang humawak sa balikat ko at nagsara ng bintana, ay nakita ko ang dalagitang si Amor pala. Dahil nga sa gulat, ay hindi agad ako nakapagsalita at napahawak na lang sa dibdib ko. "Ano yun? May nakita ako sa unahan." Tanong ko pa sa dalaga at akmang bubuksan ulit ang bintana para ipakita sa kanya. Ngunit mabilis niyang sinalo ang kamay ko at inalayo ako sa bintana. At ang sabi niya sa akin, matalim itong tumingin sa akin at suminyas na mahiga na ako sa papag at matulog na. Itinuro din niya ang bintana, tsaka ilang beses na umiling at iwanasiwas ang kamay, na para bang binabalaan akong wag na itong bubuksan. Seryosong seryoso ang itsura niya at agad na ding lumabas ng silid ko. Naiwan akong nagtataka at naguguluhang napaupo sa papag. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko, kaya nahiga na rin ako hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang sumunod na mga gabi, ay hirap na naman akong makatulog na ipinagpalagay kong namamahay ako. Mag-alas 12 na kasi ay hindi pa rin ako makatulog-tulog. Siguro ay namimiss ko lang ang presensya ni Arman. Napakatahimik na ng buong bahay at sa tingin ko ay ako na lang ang nag-iisang gising. Tanging ugong ng hangin at mahihinang ingay na mga kuliglig na lang ang maririnig mo sa labas. Habang nakahiga ako, ay nakatitig lamang ako sa maliit na lamparang nagbibigay ng dilaw na liwanag sa paligid. Sa bawat pag-ikot ng apoy sa loob ng lampara, ay naiisip ko pa rin si Arman. Kung kumusta na kaya siya at kung nakakain ba siya sa tamang oras. Gustuhin ko mang makibalita sa kanya lagi, ngunit telepono kasi ang gamit sa kinaroroonan ko. At ayon kay Tia, bibihira itong magamit. At kailangan pa ni Arman na maghanap ng telephone booth nun. Kung nanaisin ko makausap, kahit sandali siya. Kaya naman buwan-buwan, yun lang ang paraan namin para makapag-usap at padala ng sulat. Kakaisip ko nga ng kung ano-ano. Maya-maya pa, unti-unti na akong dinalaw ng antok. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatulog,
ay may narinig akong marahang kaluskos sa labas. Sa una ay parang may humahaplos lang sa dingding. Tapos ay lumilipat sa gilid ng bintana. Napahinto talaga ako sa paghinga at napalingon sa gawin ng bintana. Agad kong iwinaksi ang mga nakakatakot na pumasok sa isip ko. Sinubukan ko pang kumbinsin ng sarili ko na baka pusa lang o hangin lang ang dahilan ng ingay na naririnig ko. Pero ilang sandali pa ay bumalik ang ingay. Sa puntong iyon, mas malinaw na at mas mabigat ito. May kumakaluskos na para bang gumagapang sa lupa. Makaraan lang ang ilang segundo ay narinig kong sunod-sunod na kaluskos sa bubungan, kung saan mismo nakatapat sa kinahigaan ko. Hindi yon mabilis mga kaswang, pero masasabi kong hindi rin mabagal. Basta hindi ko kayang ipaliwanag. Napakapit ako sa kumot nang mapagtanto kong hindi iyon tunog ng pusa at malamang sa malamang ay hindi rin daga. Ang bawat yapak na ginagawa nito ay parang sinadya na paikot-ikot at tila nakikiramdam kung gising pa ba ako o tulog na. Dahan-dahan akong bumangon. Hinila ko ang lampara at itinapat sa dingding. Sa pagitan ng mga sewang ng pawid ay may aninong dumaan sa tapat ng bintana. Mabilis lang iyon, ngunit malinaw kong nakita ang hugis. Parang tao, ngunit may kakaibang anyo. Sa gilid ay parang may pakpak na gumagalaw. Diyos ko, ano yun? Mahina akong bulong sa sarili at sa takot ko ay agad akong tumakbo patungo sa silid ni Tia Poreng. Kumatok ako ng sunod-sunod at halos mabitawan ko na ang lampara sa panginginig ng kamay ko. Tia, may tao sa bubong. Naririnig ko po. Tia, gising. Halos pasigaw kong sabi. Ilang sandali pa bago bumukas ang pinto, sumilip si Tia na halatang kakagising lang. Ha? Ano yun, Lore? May narinig po akong naglalakad sa bubong na parang tao, Tia. At may tunog ng pakpak. Nagmamadali at maganda utal-utal na sagot ko. Hayaan mo na, Iha. Maraming ganyang hayop dito, lalo na kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Ay, sanay na kami dyan. Sige na, matulog ka na ulit. Uwi ka niya habang inahaplos ang braso ko. Bago pa ako makasagot, ay may malakas na kalabog mula sa labas ang narinig namin. Sabay kaming napatingin sa pinto, pero matapos yon, wala nang sumunod. Nagising na rin si Tio Nestor at lumabas ito ng bahay dala ang itak. Sino yan? Sigaw niya habang nilalakasan ng lampara. Subalit tanging katahimikan ng paligid lang ang sumalubong sa kanya. Nakailang ikot pa siya sa bahay pero wala na siyang nakita. Pagkabalik niya sa loob ay umiling-iling lang ito. Ay dako, wala naman eh. Baka kalabaw lang yon. O baka may sangang nahulog lang eh. Sabi niya. Subalit nababakas ko sa itsura niyang hindi man lang ito nagtataka o kinakabahan. Sige na Iha, huwag man nang alalahanin yon. At bukas na bukas titignan ko ulit ang likod ng bahay. Dagdag niya pang wika. Sige ho, salamat po. Napipilitang pagsang-ayon ko, ngunit sa loob-loob ko, iba na talaga ang pakiramdam ko. Alam kong hindi iyon kalabaw. Hindi ganon kabigat ang hakbang ng hayop. At hindi ganon katagal ang paghinto sa bubong. Nauna na nga silang mag-asawa na bumalik sa loob ng silid nila at nagpasya na muna akong uminom ng tubig sa kusina. Matapos niyon, ay kahit na natatakot ako, muli na akong napapabalik sa loob ng silid tulugan ko. Pagkapasok ko nga ay muntikan na akong mapasigaw nang makita kong naroon si Amor.
Lumabas ito pagabang mula sa ilalim ng papag ko at gulong-gulo ang buhok. Sa gulat ko at kaba ay hindi na ako nakapagsalita dahil dali-dali naman itong lumabas at nagtatatakbo diretso papasok sa kwarto kung saan talaga siya natutulog. Nasapo ko na lang ang dibdib ko dahil sa kaba at pilit na pinapakalma ang sarili. At nang silipin ko ang ilalim ng papag ay nakita kong may rosaryong itim roon na nakalapag. Kinuha ko ito at tinignang maigi. Kakaiba ang itsura ng rosaryo nun na halatang lumang-luma na. Napabuntong hininga na lang ako at itinabi sa may tabi ng higaan ko. Sa isiping bukas ko na ibabalik kay Amor kung sa kanya man iyon. Kinabukasan, tila ba walang nangyari noong nagdaang gabi. Maagang nagluluto si Tia Poring ng champurado, habang si Tio Nestor naman ay nagbubungkal na ng lupa sa likod bahay. Si Amor naman ay tahimik na naghihimay ng malunggay sa balkonahe. Hindi na naman ito makatingin sa akin na parang takot na takot sa akin. Tia, sigurado pa akong may narinig ako kagabi. Hindi po hayop yun. Maingat kong sabi habang umiinom ng kape. Napatingin din ako kay Amor nang maisip kong sabihin din ang nakita kong galing siya sa silid ko. Pero hindi ko na itinuloy yon sa hindi ko malamang dahilan. Ngumiti lang si Tia Poring. Nako, Lore, huwag mong masyadong isipin yon. Hindi ka pa sanay dito sa amin. May mga hayop talagang kung saan-saan dumadaan sa gabi. Pero Tia, parang tao talaga ang yapak. Parang naglalakad sa ibabaw ng bubong. Sagot ko. Pero pinutol na niya ang sasabihin ko pa sana. Buntis ka, Iha. Minsan dala lang niya ng pagod at takot. Magpahinga ka muna. Kapag nasanay ka na, makikita mong napakatahimik na ng baryo. Anya. At marahang hinaplos ang balikat ko at napatango na lang ako. Nabilang tugon at ngumiti ng pilit. Habang nag-aayos siya ng mesa, ay napansin kong saglit siyang lumingon sa bintana. Mabilis lang na para bang may gustong tignan o iwasan. Mula ng gabing iyon ng takot at kaluskos, ay pilit kong itinanim sa isip ko na baka nga tama si Tia Poring. Baka hayop lang talaga ang narinig ko at masyado lang mapaglaro ang imahinasyon ko para takutin ang sarili. Nang sumunod na araw, ay sinubukan kong ipagpatuloy ang normal na takbo ng araw ko. Tinutulungan ko si Tia sa kusina magluto, maglaba, maglinis ng silid, para kahit papano ay maibsan ang kaba sa dibdib ko. Habang abala kami ni Tia sa paghahanda ng tanghalian, napansin kong panay ang sulyap niya sa tiyan ko. Magtatatlong buwan na rin yan, ano? Tanong niya habang nagdadadad ng atay ng baboy sa harap ko. Opo, Tia. Medyo sumasakit pa rin minsan, pero kaya naman po. Sagot ko habang inahalo ang sinabawang isda sa kawali. Normal lang iyan, Iha. Pero wag kang magpupuyat, ha. Lalo na't malayo si Arman. Kami muna ni Nestor ang bahala sa'yo. Nariyan din si Amor. Kahit hindi yan nakakapagsalita, ay nakakaintindi naman yon. Salamat po, Tia. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo rito. Sa gilid ng kusina, nakita kong tahimik lang si Amor. Nakaupo siya sa bangkong gawa sa kawayan. Naglalaro ng mga bato at sanga. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa amin. Tapos ay bigla na lang muling ibababa ang tingin. Hindi siya nakikihalubilo sa akin, pero lagi siyang nasa paligid lang. Pagdating ng hapon, sinasamahan ko si Tia sa may likod bahay
para maglinis ng mga damo sa paligid ng tanim na kamote. Malayo pa lang ay maririnig ko na ang huni ng mga ibon at ang pag-ugong ng hangin sa mga dahon ng saging. Maganda sana ang tanawin kung hindi lang ako madaling kabahan tuwing sumasapit ang dilim. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakabantay sa akin tuwing lalabas ako ng bahay o kahit mapapasilip man lang sa bintana at pintuan. Hanggang sa isang dapit hapon, nag-aagaw ng liwanag at dilim sa labas. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, ay naririnig namin ang mahinang iyak ng kuting sa likod bahay. Napatigil ako at tinanaw ang nakabukas na pinto sa likod. "Tiya, may pusa po." Wika ko nang makita ang isang itim na pusang butot balat na lang na nakatapat sa may pinto ng kusina. Tumingin rin siya roon at ngumiti lang. "Hayaan mo, Lori. Madalas talagang may napapadpad dito. Huwag mo lang papansinin kapag gabi." "Bakit naman po?" "May mga hayop kasi dito na parang pusa. Pero hindi talaga pusa. Basta kapag may marinig kang ganon, ipikit mo na lang ang mga mata mo at magdasal." Hindi na lang ako sumagot pa. Pero simula noon, lagi ko nang sinisigurong sarado ang mga bintana bago lumubog ang araw. Sa paglipas ng mga araw at linggo, unti-unti kong natutunang mahalin ang katahimikan ng baryo. Maging ang mga kapitbahay na mababa ay talaga sa akin. Tuwing umaga, sinasamahan ko si Amor maghakot ng tubig sa poso. Tinutulungan ko itong magsalok ng tubig para mabilis mapuno ang timbang dinadala niya. Mailap man siya sa akin ay sinusubukan ko pa rin ilapit ang sarili ko sa kanya. Ramdam ko kasing mabait siya at maaasahan. "Salamat, Amor," sabi ko nang minsan, habang pinupunasan ang pawis ko. Tumango lang siya sabay turo sa tiyan ko. Tapos itinapad ang palad sa puso niya. Napangiti na lamang ako sa ginawa niya. "Oo, lumalaki na yung baby sa tiyan ko," sabi ko. Pero pansin kong may kakaiba sa titig niya. Yung titig na puno ng pag-aalala at takot. Sa gabi naman, madalas kaming apat nila Tia Poreng, Tio Nestor at Amor na kumakain sa balkonahe. Habang kumakain ay madalas nilang pag-uusapan ang mga kapitbahay. "Si Aling Isabel, may nakita raw na asol na mata sa tabi ng gubat kagabi," sabi ni Tio, minsan habang sumisimsim ng kape. "Nako, mga kwentong baryo na naman yan, Nestor," sagot ni Tia. "Siguro may nagtatapon lang ng abo." "Ewan ko sa'yo. Basta ako, hindi ako lalabas kapag kabilugan na ng buwan." Sagot ng Tiyo, sabay hagalpak ng tawa. Ako naman, tahimik lang na nakikinig sa kanila. Normal at natural talaga ang kilos nilang dalawa. Nakakalain mong simpleng mag-asawang matatanda na namumuhay ng payapa sa isang baryo. Habang nagtatawanan silang dalawa, napatingin ako sa dulo ng kasagingan, sa direksyon kung saan ko unang nakita na may gumagalaw na anino. Wala na akong nakita roon at hindi nakakaiba ang itsura nito sa paningin ko. Hindi nakagaya nung una na nakakatakot. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti na akong nakaramdam ng kapanatagan. Kahit wala si Arman ay nasasanay na ako sa presensya nila ni Tia Poreng. Wala na rin naman ang mga kaluskos tuwing gabi at ang mga aninong gumagalaw.
Nakakatulog na ako ng mahimbing gabi-gabi. Si Amor naman ay tila naging mas malapit na sa akin. Madalas niya akong tulungan sa paglalaba o paglalakad sa palengke. Kahit pipi siya, parang naiintindihan niya ang lahat ng sinasabi ko. Pagkaraan ng 2 buwan, halos 5 buwan na ang tiyan ko at maumbok na ito. Pero hindi pa rin mabigat. Nakakapaglakad pa ako ng maayos at minsan ay sumasama kay Tia sa palengke. Doon ko narinig ang usap-usapang muling nagdulot ng kaba at agam-agam sa akin. Habang namimili si Tia, ay naririnig ko ang ilan sa mga tenderang nag-usap-usap tungkol sa mga nilalang na nagpapakita kapag buntis ang babae. Yan ang madalas na puntahan ng mga aswang, lalo na kung maganda at bata pa. Kaya dapat may bawang sa ilalim ng unan, sabi ng isang ale na mukha talagang marites. Narinig ko bang sinabi ng isang matandang babae na pinangingilagan ang baryong kinatitirhan nila Tia dahil sa usapin patungkol sa aswang. Marami umanong aswang doon na namiminsala sa ibang baryo, kaya't bihirang may dumayo o magaway roon. Napatingin naman ako kay Tia Poreng. Totoo po ba yun? Mga sabi-sabi lang yan, iha. Nananakot lang ang mga yan para makapagbenta ng mga pangontra daw nila. Huwag kang maniniwala sa mga ganyan. Ganyan mga tao ang mapanirang puri sa kapwa, kaya umiwas ka na lang. Mahabang tugon ni Tia at tinignan pa ang mga aling nag-uusap ng masama. Dahilan para manahimik ang mga ito. Napatangon na lang ako ng marahan kahit may bahagi sa isip kong hindi lubos na mapanatag. Doon ko nga naisip na nagmula nang dumating ako sa baryo nila, wala pa akong ibang nakikitang mukhang bukod sa taong naninirahan roon. Isang tanghali, habang nagpapahinga kami sa lilim ng mangga ni Amor, ay naisipan kong itanong sa kanya kung madalas bang may dayo sa lugar nila. Marahan itong umiling at suminyas na sa pagkakaintindi ko. Sa tinagal na niya roon ay bihira siyang makakita ng ibang tao, kundi mga kapitbahay lang. Magtatanong pa sana ulit ako nang mapansin kong nagpalingalinga siya sa paligid na para bang may kinakatakutan o iniiwasan. Maya-maya pa'y kinuha niya ang kamay ko at dahang-dahang idinantay sa tiyan ko. Gumagalaw. Naramdaman kong bahagyang gumalaw ang bata sa loob na ikinangiti ko. Ngumiti rin siya at tumawa ng walang tunog. Sabay tapik sa tiyan ko na para bang kinakausap ang bata. Siguro lalaki to, sabi ko habang pinapanood siya, pero napailing siya. Babae? Tanong ko na ikinatango niya naman. Pagkatapos ay suminyas ng cross sa dibdib at tinuro ang langit, kung kaya't napakunot-no ako. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko, pero ngumiti lang siya, tapos ay biglang tumakbo papasok ng bahay. Nang sundan ko siya ng tingin ay nakita ko si Tia Poreng mula sa bintana ng bahay. Nakatingin ito mula roon na para bang pinagmamasdan kami ni Amor. Naging mabilis sa mga sumunod na buwan. Lumipas ang ika-4, ika-5, at ngayon ay ika-7 buwan na ng tiyan ko. Malusog at maayos naman ang lagay ko. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin nagpaparamdam si Arman, maliban sa huling sulat niya kay Tia na nakarating na siya sa syudad. Ilang buwan na ang nakakalipas pero hindi pa rin ito nagpaparamdam. Sa tuwing sinasadya kong magtungo sa munisipyo ng bayan, kapag namamalengke, ay walang sulat ang dumadating galing sa kanya. Dahil nga malaki na ang tiyan ko ay madalas na akong pagod at nakakatulog na. Napapansin kong palagi na akong ginagabi sa pagidlip at sa bawat gising ko sa madaling araw. Madalas kong nakikitang nakaupo si Amor sa may tapat ng pinto ng silid ko na para bang may binabantayan. Kapag nararamdaman niyang papalapit ako o lalabas,
ay mabilis din itong pumapasok sa loob ng silid niya. Nawiwerduhan man ako sa ikinikilos niya, ay hindi ko na lamang ito pinapansin. Ayon kasi kay Tia Poreng, maaga daw talagang nagigising si Amor. Makalipas pa ang ilang linggo, nang mas lumaki na ang tiyan ko, ay nagpasya na si Tia Poreng na magtungo kami sa pamilihan sa bayan. Kailangan daw naming bumili ng ilang gamit ng bata gaya ng lampin, maliit na kumot, at ilang damit pang sanggol. Hindi na ako umangal pa, dahil ni isang damit o lampin wala pa ang anak ko. Maaga kaming umalis ng bahay bitbit ang basket na gawa sa yantok at ang listahan ng mga bibilhin. Mainit na ang araw nang makarating kami sa bayan noon, ngunit malamig pa rin ang simoy ng hangin. Si Amor ay sumama rin pero tahimik lang itong nakasunod. Sa likuran namin bitbit ang isang supot na puno ng itlog na ipagbibili ni Tia sa palengke. Matutuwa si Arman kapag nalaman niyang namimili na tayo ng gamit ng anak ninyo, sabi ni Tia habang nakangiti. Sana nga, Tia. Pero ilang buwan na po siyang hindi tumatawag, di ba? Wala na ring sulat o mensahe. Baka abala lang sa trabaho, Iha. Alam mo naman yung pamangkin ko. Kapag may ginagawa ay nakakalimot ng mga bagay-bagay. Tumango lang ako kahit sa loob-loob ko eh. May kung anong kurot ng pangungulila at pag-aalala. Pagkarating namin sa pamilihan ay sinalubong kami ng amoy ng tuyo, tinapay at bagong pritong isda. Maingay na ang lugar at masigla. Halos mapuno na ng mga taong nagbubunuan sa tawaran. Habang si Tia ay abala sa pakikipag-usap sa tenderang kilala niya, ako naman ay tumingin-tingin sa mga nakasabit na damit pang bata. Napangiti ako nang makita ko ang isang kulay na asol na lampin na may bordang maliit na buwan. Kinuha ko iyon at inilapit sa tiyan ko. Bagay ito sa'yo, baby? Mahina kong tanong sa batang nasa sinapupunan ko. Maya-maya pa'y naagaw ang atensyon ko nang maramdaman kong parang may nakatitig sa akin. Naiilang akong ibalik sa pinaglagyan ng lampin, tsaka palingalinga ako. Paglingon ko sa likuran ay napahinto ako. Sa dulo ng hanay ng mga tindahan, sa pagitan ng mga taong abala sa pagbili ng mga gulay at kung ano-ano pa, nakita kong may nakatayo roon na isang lalaking pamilyar ang tinig. Nakaputing polo, maong, at may nakasabit na bag sa balikat. Sa unang tingin pa lang, alam kong si Arman yan. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang paraan ng pagtayo niya, ang pag-ayos ng buhok, pati ang paraan ng pagtingin, lahat ay kay Arman talaga. Arman? Mahina kong tawag pero parang walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nakatitig lang siya sa akin, at kahit na malayo ay malinaw kong nakikita ang mga mata niyang parang may gustong sabihin. Nang akbang-hakbang na sana ako, papalapit sa kanya, nang bigla siyang nawala sa gitna ng mga tao. Isang kisap mata nga'y naglaho ito sa paningin ko. Lore, ang ganda nitong kumot oh. Tawag ni Tia, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Pagbalik ng tingin ko sa kinatatayuan ni Arman, wala na siya roon. Napahawak ako sa dibdib ko. Nanginginig ang mga daliring ikinuyom ang palad para pakalmahin ang sarili. Tia, mahina akong sambit. Abay, bakit? Parang namumutla ka, Iha. Nakakita ka ba ng multo? Tia, si Arman po. Nakita ko siya. Nandun siya kanina. Nako, baka nagkamali ka lang ng tingin. Alam mo naman, maraming lalaki rito na halos magkakamukha kapag nakatalikod. Sagot niya habang inaayos ang bayong. Pero Tia, sigurado ako, siya talaga yun. Umiling lang siya at pilit ang ngiti. Ay nako Iha, hayaan mo na muna. Kapag nakauwi na tayo, tatawagan natin siya. Baka sakaling makausap mo na. Hindi na ako nakasagot.
Sa halip, sinundan ko na lang siya habang papunta sa kabilang tindahan. Pero kahit anong gawin kong pilit, hindi ko maalis sa isip ko ang titig ni Arman. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talagang nakita ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pag-uwi kasi namin na ilang beses na sinubukan ni Tia Boring, natawagan si Arman. Pero hindi ito sumasagot. Ayon pa kay Tio Nestor, baka masyadong abala lang si Arman kung kaya hindi ito makatawag o maski sumagot man lang sa telephone number na kanyang palaging ginagamit. Bagamat alam kong kaya lang niya nasabi iyon para pumanatag ang loob ko. Pero hindi pa rin ito naibsa ng pag-aalala at pangambang nararamdaman ko. Lalo na sa mga ikinikilos nilang mag-asawa at ng mga tao sa baryo. At habang nakahiga ako noon at nagpahinga, ay paulit-ulit kong iniisip kung paano siya biglang nawala kanina. Baka nga nagkamali lang ako. Pero bakit ramdam kong siya talaga iyon? Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, muling bumalik sa isip ko ang nakita ko. Tia, sigurado po akong si Arman yung nakita ko kahapon. Nakatingin siya sa akin. Parang nga pong gusto akong lapitan pero bigla na lang siyang nawala. Umiling si Tia habang nagbubuhos ng kape sa tasa. Ay nako, baka naman may iniisip ka lang, iha. Hindi madaling maglakbay mula Maynila hanggang rito. Kung nandito siya, malalaman ka agad natin. Maliit lang ang baryo at anumang rason niya para hindi magpakita sa'yo, gayong malapit na ang kapanganakan mo. Habang sinasabi niya yon, napansin kong panandalian siyang napatingin kay Amor na parang may ibig ipahiwatig sa mga mata nito. Si Amor naman biglang yumuko at nagpatuloy sa paghiwa ng kamatis. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad ako papuntang Puso para samang magbanlaw ng mga damit si Amor, upang makapaglakad-lakad na rin ako, muli kong nakita ang figura ni Arman sa dulo ng daan, malapit sa bukana kung saan papasok na sa kagubatan. Napahinto ako sa paglalakad, pero tulad ng dati ay hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya roon at nakatingin sa amin ni Amor. Arman! Tawag ko. Pero ilang segundo lang nang kumurap ako, bigla na naman itong nawala sa paningin ko. Amor, nakikita mo ba siya? Bulong ko habang lumilingon sa dalagita. Tumingin siya sa direksyon ng puno, tapos umiling ng dahan-dahan. Pero sa mukha niya, may kakaibang ekspresyon akong nakita. Hindi gulat, hindi rin pagtataka, kundi parang alam niya kung ano ang nakita ko, pero ayaw niya lang sabihin. Sa sumunod pa na mga araw ay panaka-naka kong nakikita na si Arman. Minsan sa gilid ng bukirin, minsan sa daan papunta sa sapa. Lagi siyang nandoon at laging nakatingin lang sa akin, pero hindi lumalapit. Kahit anong tangka kong paglapit sa kanya, ay bigla na lang itong naglalaho na parang bula. Hindi ko alam kung totoo ba yon o pinaglalaroan lang ako ng imahinasyon ko, dala ng pangungulila ko sa kanya. Hanggang sa isang dapit hapon, habang nasa kusina kami at tinutulungan kong magluto si Tia, ay hindi na ako nakapagpigil pang magtanong. Tia, sigurado po ba kayong nasa Maynila si Arman? Mahinang tanong ko. Napatingin siya saglit sa akin bago muling tumingin sa hinahalo niyang niluluto. Oo naman, iha. Doon siya nagtatrabaho, hindi ba? Bakit mo naman na itanong? Kasi ilang beses ko na po siyang nakikita dito. Hindi po ako nagkakamali. Tahimik lang siya ng ilang sandali. Marahil, iha, baka may gusto lang sabihin sa'yo ang isip mo. Minsan kapag sobrang namimiss natin ang mahal natin, nakikita natin siya kahit wala naman talaga. Ngumiti siya ng tipid, pero sa mga mata niya
Alam kong may tinatago sila sa akin simula umpisa pa lang. Pagkatapos naming maghapunan, maaga akong nagtungo sa silid tulugan ko para magpahinga. Naramdaman ko kasi ang bahagyang pagkirot ng tiyan ko na para bang humihilab ito. Magmula nang makita ko si Arman ay doon na din nagsimula ang pananakit ng tiyan ko. Humihilab ito bigla-bigla at hindi ko alam kung dahil ba sa pagod o stress sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid ko. Bago nga ako pumasok ng silid ay nakita ko si Amor na naiwan sa kusina at nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Tahimik lang siya gaya ng dati. Pipi man pero laging maasikaso. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam kong mabait siyang bata at minsan, pakiramdam ko'y siya lang ang tunay kong kakampi rito sa bahay na ito. Mas panatag kasi ang loob ko kapag siya ang kasama ko kaysa sa mag-asawang matanda. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog mula nang mahiga ako. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa mga tinig na nauulinigan ko. Mahina lang iyon noong una na parang may mga nagbubulungan sa di kalayuan. Akala ko'y panaginip lang pero nang tumagal, mas lumilinaw ang bawat salita. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga at pinakinggang maigi iyon, Sir Casper, kung saan nagmumula ang mga boses na naririnig ko. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lang bumigat ang dibdib ko at bumilis ang tibok ng puso ko na para bang may kinakatakutan ako. Mula sa bintana, kita kong madilim pa ang paligid. Ang buwan lang ang nagbibigay ng liwanag sa bakuran. Tahimik na ang lahat at sa palagay ko ay mag-aalauna pa ng madaling araw. Pero malinaw kong naririnig ang mga paanas na usapan at tila pamilyar ang mga tinig na yon sa akin. Marahas akong lumakad papunta sa pinto at sinisigurado ko talagang hindi maririnig ang yapak ko sa sahig. Nang makarating ako sa tapat nito, ay binuka ko ito ng bahagya at sumilip. Sa di kalayuan, may mga anino akong naaaninag. Nasa 4 o 5. Basta hindi ako sigurado. Pero isa agad ang nakilala ko. Si Tia Poreng. Nang akmang lalabas na sana ako ng bahay para lumapit kay Tia Poreng, at nang marinig ko ng maayos ang pinag-uusapan nila, ay kamuntika na akong mapasigaw nang biglang may humatak sa balikat ko. Mabuti na lang at agad kong napigilan ang sarili at nasapo ko ang bibig. Pagkalingon ko, si Amor pala. Nakatitig siya sa akin at nanlalaki ang mga matang nanginginig din ang labi. Umiling siya ng mariin sabay sinyas gamit ang kamay. Pinipigilan akong lumabas. Pinatong niya pang daliri niya sa labi. Sinyalis na wag akong maingay. Amor, mahina akong sambit, pero muli siyang umiling ng sunod-sunod. Hinila niya ako palapit sa dingding at itinuro ang isang maliit na sewang sa pagitan ng kawayan. Doon daw ako sumilip. Kahit nanginginig na ang tuhod ko, ay sinunod ko siya. Lumuhod ako at dumikit sa dingding sa kadahan-dahang sumilip sa butas. Doon ko nakita ang dahilan ng panginginig ni Amor. Nasa gitna ng bakuran sina Tia Poreng, Tio Nestor, at 3 pang kapitbahay. May dala silang sulo at mga anino nila'y nagsasayawan sa lupa dahil sa apoy na hinahangin sa labas. Pero hindi iyon ang nakakatakot, kundi ang mga anyo nilang sata ng buhay ko. Noon ko lang nasilayan. Ang mga balat nila ay kulay abo at naglalabasan ng malalaking ugat. Nagsisihabaan ng mga kukong maiitim at ang mga mata nila nanlalaking nakamulagat at pulang-pula ito. Matagal na nating hinihintay yan, sabi ng isa. Paos ang boses nito at parang may halong halak. Lumalakas na ang amoy ng bata sa hangin. Maunahan pa tayo ng iba
kapag may nakaamoy sa kanila. Nagtayuan talaga ang mga balahibo ko sa katawan at parang sinisikmuraan ako dahil sa labis na takot. Ang bata sa sinapupunan niya, masarap yun kapag hinog na, sabi pa ng isa. Napahawak na lamang ako sa tiyan ko nang mapagtanto kung ano ang pinag-uusapan nila. Parang gusto kong sumigaw pero agad akong pinigilan ni Amor. Nakasandal siya sa dingding. Nakapikit at tila pinipigil din ang paghinga hanggang sa nagsalita si Tia Poring. Hindi pa ngayon. Huwag niyo akong pangunahan. Pero Poring, baka may ibang makauna. Naaamoy na rin ng taga-kabilang baryo yan, sabat ni Tio Nestor na nasa anyong nakakatakot din. Ngumisi si Tia Poring at sa puntong iyon, kitang-kita kong humaba ang dila niya na animoy sa ahas. Dahan-dahan itong lumalabas pasok sa bibig niyang nakabuka. Walang makakauna. Hihintayin natin si Arman. Siya lang ang magsasabi kung kailan ito hinog. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ang pangalan ni Arman. Tuloy-tuloy pa ang naging usapan nila, pero puro na itong mga salitang ayaw ko nang pakinggan. Napasandal ako sa dingding habang nanginginig ang kalamnan. Ramdam kong mahigpit na pagkahawak ni Amor sa kamay ko, habang tahimik siyang nakatitig, na parang alam niyang hindi ko dapat nalaman ang mga iyon. Aswang sila. Mahina akong wika. Sapat lang para marinig ko. Sunod-sunod na napatango naman si Amor at nakita kong tumulo na rin ang luha niya sa mga mata. Doon ko napagtantong hindi lang ako ang natatakot sa bahay na ito. Pati si Amor. Araw-araw at gabi-gabi nabubuhay sa gitna ng mga halimaw. Pagkamulat ko kinabukasan ay ramdam ko pa rin ang panginginig ng katawan ko. Mas bumigat pa nga ang pagkaramdam ko dahil hindi na ako nakatulog ng maayos. Naging nerbiyosa ako nun. Ilang ulit kong naisip kung totoo ba talaga ang mga nakita ko kagabi o bangungot lang iyon na gawa ng takot at pagod. Pero nang mapatingin ako kay Amor na tahimik na nakaupo sa may pinto ng silid, alam kong hindi ako nananaginip. Nandoon pa rin ang lungkot sa mga mata niya. At nang magtagpo ang tingin naming dalawa, ay mabilis siyang umiwas. Bumangon ako at tinungo ang labas. Sa kusina, nakita kong abala si Tia Poring sa pagluluto. Kumakalat sa buong bahay ang amoy ng nilagang mais. Normal na normal ang kilos niya na nakangiti pa nang makita ako. Magandang umaga, Lori. Kumain ka muna. May mainit na mais, oh. Nakangiting bati niya at itinuro pa ang mais sa mesa. Magandang umaga din po. Salamat, Tia. Balik na bati ko sa kanya at pinilit kong umakto ng normal. Umupo ako at kinuha ang tasa ng kape. Pilit kong iniwasan ang tingin niya pero hindi ko maiwasang mapansin na tila may kakaibang ningning sa mga mata niya. Parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang tiyan. Napahawak na lamang ako sa tiyan ko. Marahan at iniisip kung alam ba niyang narinig ko sila kagabi. Medyo maputla ka, Iha. Siguro mabuti kung magpahinga ka ngayong araw. O kung gusto mo, sumama ka sa akin mamaya. May pupuntahan tayo. Dagdag niyang wika na ikinatingin ko sa kanya. Saan po, Tia? Sa kapilya. Magdarasal tayo para sa pagdadalang tao mo. Makakagaan yon sa pagkaramdam mo, sabi niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nanlamig sa sinabi niya. Kapilya raw, pero walang simbahan sa baryo. Naalala ko, ilang beses na akong pinasyal ni Amor papunta sa labas ng baryo, pero lagi kaming nagbabalik sa parehong daan.
Para bang ayaw kaming palabasin sa lugar na ito. Simula din nang dumating ako doon, ay wala akong maalalang may kapilya sa lugar nila. Baka po magpahinga na lang po ako, tiya. Medyo masakit pa po ang tiyan ko eh. Pagdadahilan ko. Ngumiti lang si Tia Poring. Pero kita ko mabigat sa loob niya ang ngiting iyon. Kung iyan ang gusto mo, iha. Pero baka pagsisihan mo kung hindi ka sasama. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagtitipon. Hindi ko na siya sinagot at tinapos na kaagad ang pagkakape at pagkain ng mais ko. Muli din akong bumalik sa silid at nagsimulang magligpit ng gamit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Pero para bang gusto ko nang umalis sa lugar na yon bago pa magtakip silim. Habang nagayos ako ng mga damit, pumasok si Amor nang may dalang maliit na basket ng prutas. Ikinagulat pa nang makita niya na ako'y nag-aayos na. Tumango ako sa kanya at binigkas ang mga salitang halos pabulong lang. Amor, aalis na ako. Hindi ko na kaya rito. Bigla siyang nanlobo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Nagsinya siya gamit ang kamay, tsaka paulit-ulit na umiling. Tila ba sinasabi niyang wag akong tutuloy, pero mas lalo akong nataranta. Hindi mo naintindihan. Gusto nilang kunin ang anak ko at hindi ko hayaang mangyari yun. Bulong ko habang pinipigilan ang luha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at umiling ulit. Pagkatapos ay tinuro niya ang labas na parang may gusto siyang ipahiwatig. Pero bago ko pa siya maunawaan, may narinig kaming mga yabag patungo sa amin. Nagkatinginan kami ni Amor. Pagalingon ko sa pinto, naroon si Tia Poring. Nakatayo sa may pinto at ay hawak na itak na ginagamit niya sa kusina. Andito ka na pala, Lore. Akala ko'y kung saan ka na nagpunta at nawala ka bigla sa kusina. Wika niya. Na ikanalunok ko nang makita kong may bahid ng dugo ang hawak niyang itak. Nag-aayos lang po ako ng gamit, Tia. Naglilinis po. Ang gulo na kasi ng mga gamit ko dito. Ganon ba? Sagot niya. Sabay lakad pabasok. Umupo siya sa gilid ng papag at ininuro ang tiyan ko. Malapit ka ng mga anak, diba? Hindi pa ba humihilab? Ang bilis ng panahon. Huwag kang masyadong gumalaw-galaw at baka mapano ka. Mamaya sumama ka na sa akin sa kapilya. Doon natin ipagdarasal ang anak mo. Magpahinga ka na muna ngayon. Tumango na lang ako, kahit labag sa loob ko ang sinabi niya. At alam niya namang nasagot ko na yon kanina. Para bang sinisiguro talaga nitong sasama ako sa kanya. Sa tono pa lang ng boses niya, alam kong wala akong pagpipilian. Pagkaalis niya, agad akong napaupo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko habang niyayakap ang tiyan ko. Alam niyong pagaramdam na parang inaangat lahat ng buhok mo sa bandang likod. Yung bang tipong sinasabunutan ito gamit ang hangin. Ganon ang pagaramdam ko. At kapag nakakarinig ako ng hangin, para bang nininervyos ako. Lumapit si Amor at yumuko sa harapan ko. Hawak niya ang maliit kong rosaryo na bigay ni Arman. Ipinatong niya ito sa palad ko. Sabay tingin sa akin na parang sinasabing, dalhin ko yon at kakailanganin ko. Habang papalubog ang araw, hindi ako mapakali. Unti-unti ko nang naririnig ang ingay ng mga kuliglig at sikada sa labas. Tanda na magdidilim na. May mga taong dumadaan na din sa tapat ng bahay. Nag-uusap-usap ang mga ito tungkol sa pagtitipon mamaya sa kapilya. Ang mga tinig nila ay mabagal na para bang sinasadyang huwag marinig ng iba. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa baryong iyon
Pero alam kong kapag dumilim na, wala na akong ligtas na daan. Sa isip ko, kailangan ko makahanap ng paraan bago pa man sumapit ang gabi. Sa labas, narinig kong tinatawag ako ni Tia Poreng. "Lore, handa ka na ba? Malapit na tayong umalis." Kasabay ng tawag na iyon, ay narinig ko rin ang sunod-sunod na pag-alulunga ng mga aso sa malayo, na labis kong ikinapanghilakbot. Sa ilang buwan ko na kasi roon, ni isa ay wala akong nakitang aso sa baryo na malapit sa bahay namin. Kaya naman bakit ngayon bigla akong nakakarinig ng alulong? Opo tiyang. Mauna na po kayong lumabas at susunod ako. Pinilit kong ginagawang kalmado ang tinig ko, kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Narinig ko ang mga yabag ni Tia Poreng na paalis. Humupa panandalian ang aking nararamdaman na bigat sa dibdib ko. Kaya naman huminga ako ng malalim at napasandal sa dingding. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang magpanggap. Alam kong oras na lang ang binibilang bago nila ako tuluyang madala sa kapilya, kung saan alam kong hindi na ako makakauwi ng buhay. Tahimik na lumapit si Amor sa akin, dalang maliit na supot ng damit at ang itim na rosaryo na kanina niya ipinipilit na ipahawak sa akin. Iyon ang rosaryong natagpuan nang minsan ko siyang nakitang gumapang mula sa ilalim ng kinahigaan ko. Ayon pa sa kanya dati, iniligay niya iyon roon bilang pangontra ko sa mga masasamang nilalang. Pero tinanggal ko ito, kaya makailang beses ko pang naranasang maaswang. Pagkalapit niya, ay marahan niyang itinulak sa kamay ko ang rosaryo, sabay tingin sa mga mata ko. Malinaw ang mensahe sa anyo niya. Oras na para umalis. "Amor, sigurado ka ba? Paano kung..." Bulong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili. Ngunit bago ko pa matapos, itinuro niya ang likod ng bahay. Ibinaba niya ang ulo at kinuha ang lampara. Maya-maya pa, hinila niya ako palabas ng silid ko at nagtungo kami sa pinakalikod ng bahay. Huminto kami sa isang pader na may nakasabit na kortina. Walang pag-atubiling hinawi niya ang lumang tabing na nakasabit sa dingding. Sa likod nun ay may maliit na butas na halos hindi kakasya ang tao. "Diyos ko, may daan pala rito," bulong ko. Tumango si Amor at sininyasan akong sumunod. Dumapa siya muna, tsaka gumapang papasok sa butas. Ako naman ay napatingin muna sa paligid na para bang lumulubog sa dilim. Pagkatapos ay mabilis akong sumunod kay Amor. Mainit ang hangin sa loob ng lagusang iyon. Amoy lupa at amag, at sa bawat hakbang may langit-ngit ng tuyong sanga. Lumalalim kami ng lumalalim hanggang sa naramdaman ko na ang malamig na simoy mula sa labas. "Malapit na ba tayo?" Mahina kong tanong pero hindi siya sumagot. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tapos marahang itinutok ang daliri sa labi. Sinyalis na pinapatahimik niya ako. Sa di kalayuan ay nakita kong may aninong kumikilos. Kasunod nun ay nakarinig ako ng mabibigat na tunog ng mga paang tumatama sa lupa at pagaspas ng hangin na parang may dumadaan na mabigat. "Lore." Nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko, ay napahinto talaga ako. Ang boses na yon, hindi ako maaaring magkamali. "Arman?" Bulong ko at halos hindi ako makahinga dahil sa labis na pagkabog ng dibdib ko. Napalingon ako kay Amor pero mabilis siyang umiling at sininyasan akong magtago. Hinila niya ako palapit sa likod ng malaking bato at doon kami naggubli. "Lore, asan ka?" Muling sigaw ni Arman. Pero sa puntong iyon, hindi na ayon ang boses ng lalaking nakilala ko. Ito'y paos at mahaba na.
na parang mula sa ilalim ng lupa. Sumilip ako ng kaunti na siyang malaking pagkakamali na ginawa ko. Mula sa pinagkukublihan ko, kitang-kita ko ang nakakatakot na nakakapanghilakbot na anyo ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Hindi na siya ang Arman na iniwan ako. Ang balat niya ay kulay abong bitak-bitak. Ang mga mata niya ay pulang-pula, na animoy mata ng pusa sa dilim, at sa likod niya may mahabang aninong tila ba ay may bakbak. "Lore, sumama ka sa akin. Uuwi na tayo," sabi nito sa malahalimaw na boses. Halos hindi ako makagalaw sa takot. Marahan siyang naglalakad at sumisinggot-singgot sa hangin na para bang inaamoy niya kung nasaan kami. Bago pa nga ako muling makapagkuble, ay bigla nitong iginalaw ang ulo niya. Direkta patingin sa direksyon namin. "Lore!" Sigaw niya na ikinagulat ko at napahawak ako sa tiyan ko. Wala pang ang segundo ay naramdaman ko ang maras na paghila sa akin ni Amor at mabilis na gumapang sa kabilang lagusan. Ngunit bago pa kami tuluyang makaalis, isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Arman, galit na sumunod sa amin. At sa isang iglap ay nasa harapan na namin siya. "Hindi ka alis!" Malakas na bulyaw niya. Hinampas niya ako pero nasalo ni Amor ang braso niya. Sa kabila ng kaliitan at katahimikan ni Amor, lumaban siya. Sinunggaban niya si Arman at sa pagkakapit nila, bumukas ang liwanag mula sa rosaryo sa kamay ni Amor. Ang itim na rosaryo na binigay niya sa akin kanina, para bang nanginginig ang paligid at sumingaw ang amoy na nasusunog na laman. "Ah!" Sigaw ni Arman habang umaatras. Kitang-kita ko kung paano nasusunog ang balat niya sa liwanag ng rosaryo, Sir Casper. Pero hindi siya basta-basta sumusuko. Sa isang iglap, sinunggaban niya si Amor at itinapon ito sa lupa. Nakita kong tumalsik ang dugo ng dalagita sa mukha ko. "Amor!" Sigaw ko. Tumakbo ako palapit pero hinarangan ako ni Arman. Ang mga mata niya ay nagbabalik sa anyo na dati kong asawa. Umiiyak ito at nagsusumamo. "Lore, umalis ka na. Hindi ko na kayang pigilan to." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong yakapin siya pero kasabay noon ay nararamdaman kong unti-unti siyang nagiging halimaw ulit. Hinawakan ko ang rosaryong itim na kumikislap sa kamay ko. "Patawarin mo ko, Arman," bulong ko. Ibinato ko ang rosaryo sa kanya at sa pagdikit nito sa dibdib niya ay muling nagliyab ang liwanag. Nanginig ang katawan ni Arman na muling nagpabalik sa pagiging halimaw. Sumigaw siya sa sakit habang ang apoy ay gumagapang sa katawan niya at nagliliyab siya. Naramdaman kong hinawakan ni Amor ang kamay ko. Nanginginig man, pero pilit niyang itinulak ako palayo. "Amor, hindi kita iiwan." Umiiyak kong sabi, pero umiling siya. Itinuro niya ang bukas na bahagi ng lagusan, ang dulo kung saan may liwanag. Kahit nanginginig at halos wala na akong lakas, ginawa ko ang sinabi niya. Tumakbo ako ng mabilis habang umiiyak at sapo-sapo ang malaki kong tiyan. Mula sa likod ay naririnig ko ang tunog ng mga pakpak, mga sigaw at mga halakak na parang nagmumula sa impyerno. Pagkalabas ko sa lagusan, sinalubong ako ng hangin at ng malamig na liwanag ng buwan. Sa malayo, tanaw ko ang buong baryong pinanggalingan ko. Ang mga bubong ng bahay ay may apoy at mga nilalang na tila mga aswang ay nagkakagulo. Nilingon ko ang lagusan, pero wala na sina Arman at Amor. Tanging usok at abo na lang ang lumabas. Napaluhod na lamang ako sa damuhan. Yakap-yakap ang tiyan kong umihilab na sa sakit. "Salamat, Amor,"
Salamat sa pagligtas mo sa amin. Bulong ko habang nanginginig ang labi ko at pinipigilang maiyak. Ilang sandali pa, naramdaman kong unti-unti nang bumibigat ang talukap ko. Umiikot ang paligid at nanlalabo ang paningin ko. Akala ko'y doon na matatapos ang lahat. Pero bago tuluyang dumilim ang lahat, may narinig akong tinig ng mga lalaking tumatakbo at nagsisigawan. Pagdilat ng mga mata ko, naamoy ko kaagad ang halimuyak ng mga halamang gamot at langis. Ang paligid ay payapa. May mga aninong nakasabit sa dingding, tuyong dahon at mga tapayan ng langis sa isang tabi. Gising na siya, tay. Mahinang boses ng isang lalaki. Paggalingon ko, isang binatang halos kasing edad ko at tumambad sa akin. May maamang muka at may suot na kwintas na sa tingin ko ay anting-anting. Lumapit naman ang isang matandang lalaki. May mahabang buhok at puting bigote. Tila siya ang pinuno ng tahanang iyon. Salamat sa mga diwata. Ligtas ka, iha. Isa kang pinagpala na nakalabas sa baryong iyon. Sabi niya habang pinupunasan ang pawis ko gamit ang basang tela. Baryong iyon? Nasaan po ako? Tanong ko na halos pabulong dahil sa panghihina. Nasa labas ka ng sityo ng mga aswang. Matagal na naming minamanmanan ng baryong iyon. Hindi yun basta lugar ng tao, iha. Ang mga naninirahan doon ay mga nilalang na matagal nang nagkukuble sa balat ng mga mortal. Tugo ng matanda. Napatitig ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Mga aswang? Tumango siya ng marahan. Kita ko sa mukha nilang dalawa ang kaseryosohan. Oo, at ang mas malala, gumagamit sila ng mga alay para sa kanilang sinasambang demonyo. Kadalasan mga babae mula sa labas, tulad mo. Ibinubuntis nila at kapag nasa sapat na ang buwan, ang batay iaalay kapalit ng lakas at buhay. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Galit ba, takot, o pasasalamat? Nakita ka namin nang bumagsak ka sa damuhan. Kung hindi ka namin nakuha kaagad, baka nasundan ka pa ng mga yon. Sabi ng binata habang inaabot ang isang tasa ng tsaa. Ininom ko ang tsaa kahit nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga oras na yon. Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala kang dapat na ipagpapasalamat sa amin. Pasalamatan mo ang nilalang na nagsakripisyo para sa'yo, ang pipi na babae na si Amar. Nakita namin mula sa malayo ang pagputok ng apoy sa lagusan. Siya ang humarang sa nilalang na nagbabalak ang habulin. Marami ang hahabol sa'yo nun kung hindi dahil sa kanya. Ay baka hindi ka na nabuhay pa ngayon. Hindi ko napigilang umiyak. Si Amor, kilala niyo po siya. Siya ang nagligtas sa akin. Sabi ko, habang inahaplos ang itim na rosaryong hawak ko pa rin. Napatingin ang matanda sa rosaryo. Si Amor ay anak ng isang batikang albularyo sa lugar na iyon dati. Bago pa man ito masakop ng mga hayop na aswang na iyon. Ginawa siyang bihag bilang tanda ng kanilang kapangyarihan. Tinanggalan siya ng boses at kalayaan ng mga aswang na iyon. Ilang beses na naming sinubukang iligtas ngunit bigo kami. Ngayon, kasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay na pinagtaksilan din ng mga aswang dati. Mahabang tugon ng matanda. Dalhin mo iyan palagi. Hindi yan basta orasyon. Iyan ay pananggalan laban sa mga nilalang ng dilim. Ang dugo ng nag-aalay ng sarili ay narawan.
Dagdag pa nito. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na ako kailanman bumalik sa sityo ng mga aswang. Nananatili muna ako sa bahay ng mag-amang albularyo sa loob ng ilang buwan, at doon na rin ako nanganak. Isang batang babayang may malamlam na mga mata. Gaya ng hula ni Amor ay tumama nga ito. Naging tahimik na ang mga sumunod na araw namin. Ngunit bawat pag-ihip ng hangin sa gabi ay tila paalala ng mga alay na nawala at ang mga nilalang na patuloy na nagkukubli sa dilim. 2 taon ang lumipas bago ako nakauwi sa Mindanao, sa bahay ng aking lola. Doon ko ipanagpatuloy ang buhay, malayo sa ingay, sa takot, at sa mga aninong minsan ko nang nilabanan. At oo, inasawa ako ng nagngangalang Jokol na ang anak ng albularyo na isa ring antingero. Sa ngayon ay nasa Sorala, Cotabato na kami nakatira. Tahimik naman dito at mapayapa. Paminsan-minsan ay bumibiyahe din kami ng Capiz, pero ngayon wala na ang kanyang mga magulang. Maraming salamat po at God bless sa inyo palagi.